The new American flashpoint. Protests breaking out in Atlanta over the deadly police shooting of an African-American man outside a fast food restaurant. A strong earthquake in the Aegean Sea has shaken Turkey and Greece. Volcano to protect their mouth and noses with N95 masks and wet towels. Shall be suspended beginning March 15, 2020. Los Angeles Lakers basketball star Kobe Bryant has been killed in a helicopter crash. 209 ang nadagdag sa mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. The Philippines now ranks among the world's top 20 countries in terms of total COVID-19 cases. 12 million acres scorched, and officials are warning the next few days will be even worse. Posibleng maglandfall 3 oras mula ngayon sa Calaguas, Camarines Norte ang Typhoon Ulysses na lalo pang Naglandfall na ngayong gabi ang bagyong Ulysses sa bayan ng Patnanungan sa Quezon Province. Signal number 3 sa Hilaga at gitnang bahagi ng probinsya, kabilang ang Polillo Islands, kung saan posibleng maglandfall pa ulit ang bagyo. Everyone was warned, but no one listened. A rise in temperature, ocean patterns changed, and ice caps melted. They called it extreme weather. They didn't know what extreme was. In the year of 2019, hurricanes, tornadoes, floods, and droughts unleashed a wave of destruction upon our planet.
touchdown. Well, we can see it from right here. It's ripping up trees. It's ripping up everything in its sight. If you're above ground, you need to get to a storm shelter or a safe place right now.
Sa mundo po natin ngayon ay talaga na malapit na na magwakas ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga nakikita natin dito, mapapaliwala ang lahat ng bagay. Ano mang karunungan, ano mang katalinuhan, ano mang bagay na kayamanan natin dito sa mundo ito, pwede na po talagang maglaho. At nakikita na po natin sa panahon ito, nabaliwala lahat ng mga magagandang sasakyan, nabaliwala lahat ng magagandang trabaho, at naroon po talaga na pwedeng sa isang kisap mata ay maparalisado lahat ng mga bagay na nakikita po natin. Kaya sabi nga po, malapit na po ang wakas. Kaya ang makabubuti po, ay pwede po tayong magpakalapit-lapit na sa ating Panginoong Jesus. Kaya makakasurvive pa rin tayo, meron pa rin tayong kapupuntahan kahit mawala na po lahat ng bagay. Huwag lang lamang po ang pag-ibig ng Panginoong Jesus ang mawala sa atin. Kaya niyang takpan ang lahat ng ating mga gawa ng mga kasalanan. Kaya malangan po tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon Jesus na lalo na po kung paano po na ipinadama ng ating Panginoon Diyos na tanging regalo sa Paskong ito ang ating Panginoon Jesus. Kaya malangan po tayo sa pag-ibig ni Jesus! Nadarama ko na ang lamig ng hangin. Naririnig ko pa maliliit na tinig. May dalang tansang pinagsama-sama, ginawang tambori. Ang mga parol ng bawat tahan ay nagniningning. Pasko sa Pinas. May simpleng regalo na sininong at sininang para sa inaanak na nag-aabang. Ang buong pamilya ay magkakasama sa paggawa ng Christmas tree. Ayan na ang barkada, ikaw ay niyayaya para magsimbang gabi. Ibang mukha ng saya, himig ng Pasko'y nadarama ko na. May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Pasko sa Pinas, ibang-iba talaga. Kahit saan ikumpara, may bangip ng hangin di maintindihan. Mapapangiting bigla sa kung ano ang dahilan. Nadarama mo na ba, mo na ba, mo na ba? May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang upas, hindi alintana kung walang pera. Basta tayo'y magkakasama, iba
sa may tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang bukas. Di alintana kung walang pera, basta't tayo'y magkakasama. Ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. Nararamdaman na ba ang Pasko ngayon? Para bang sa kapaligiran natin, pagkatapos ng trahedya na hindi natin inaasahan, parang may lungkot sa paligid. Lalong-lalo na sa personal na buhay. Yung baha na nangyari na to ay nakapagdala ng lungkot. Lalong-lalo na sa akin, sa pamilya namin. Isi-share ko na nung malakas ang hangin, makikita mo nasa matandang bahay kami, hindi mo alam kung ano mangyayari dun sa bahay namin nung bagyong Ulysses na yan. Pero iniisip ko na hayaan ko na lang na kung ano man ang nangyayari sa gabi niyon. Dumating ang ilang araw, baha naman. Ito ang nakapagpalungkot ng sobra sa akin. Hindi ko alam kung ano. Nasa kusina ako noon. Nakita ko yung unti-unting pagtaas ng baha. Iniisip ko kasi na kapag lumubog pa ang bahay namin sa ika-limang pagkakataon, wala na kaming tutulugan, wala na kaming titirhan. Nung nasa kusina ako, nakita ko pumasok ang tubig. Umiyak ako talaga noon. Sabi kong ganyan, ano ba itong nangyayari nito sa buhay namin? Tumanda na kami sa lugar namin sa Kalisod at taon-taon halos bumabaha. At eto na naman, lulubog kaya yung bahay namin. Pumasok na ang tubig, alam ko yon na unti-unti pupunta na yun sa kalooban ng bahay namin at yun na nga yung nangyari. At sabi ko nga sa sarili ko, at ganun din sa Panginoon, Lord, yun ba yung gusto mo na mangyari sa akin o sa aming pamilya? Lilipat kami doon sa ibang bahay at eto na para kaming walang tatakbuhan. At yun nga, lumubog na yung bahay namin na umiiyak, tumutulo luha namin magkapatid. Kasi nga, eto, sira na naman ang bahay namin. At medyo nagkakaedad na nga, ang hirap na mag-ayos, maglinis, magbuhat, at kung ano-ano pa ang gagawin sa bahay. At sa paligid man, halos wala na kami, parang nasa dagat na kami doon. Kaya malungkot. Sabi ko, ang Pasko na to, ano ba ang dadalhin? Ano ba ang magiging? At ano ba ang magiging atmosphere? At ano ba ang makikita? At ano ba ang madadama? Mayroon bang mga pagpapala? Iyon ang aking nasa isip. Kaya lungkot at dalamhati at minsan kawalan ng focus sa sarili. Ano nga ba ang magiging takbo ng buhay pagkatapos nito? Umuhuna ang bawat sandali ng iyong buhay. Mga panahong nalalabi sa'yo'y wala nang saysay, pagkat di mo malimot-limot ang iyong nakaraan. Bumabalik-balik sa isip mo ang iyong kabiguan. Hahayaan mo na lamang bang kapusin ka ng kahapon at di nagagawa ng paraan upang makaahon, pagkat sa'yo ang bukas ay
wala ng pag-asa at ang nalalabing istorya sa buhay mo'y wakas na. Bakit di mo pagbigyan ng may kapal na baguhin ang ikot ng iyong buhay, upang sa gabing nag-iisa siya ang iyong makakasama, at ang buhay mo nanlulumo ay bibigyan niya ng pag-asa. Sasayangin mo na lamang ba ang nagdaang pagkakataon upang ang buhay mong basag ay magkaroon ng layon? Ngunit ang lakbayin sa mundo mo'y wala nang halaga, at tapusin na ang buhay mo, sa'yo'y mas mainam pa. Bakit di mo pagbigyan ng may kapal na baguhin ang ikot ng iyong buhay, upang sa gabi nag-iisa siya ang iyong makakasama, at ang buhay mo nanlulumo ay bibigyan niya ng pag-asa. Ang Diyos ay laging naghihintay sa iyong pagtawag sa Kanya, upang ang buhay mong nakakulong ay mabigyan niya ng laya. Bakit di mo pagbigyan ng may kapal na baguhin ang ikot ng iyong buhay, upang sa gabing nag-iisa siyang iyong makakasama, at ang buhay mo nanlulumo ay bibigyan niya ng pag-asa. Bakit di mo pagbigyan ng may kapal na baguhin ang ikot ng iyong buhay, upang sa gabing nag-iisa siyang iyong makakasama, at ang buhay mo nanlulumo ay bibigyan niya ng pag-asa. At ang buhay mo nanlulumo ay bibigyan niya ng pag-asa. At ang buhay mo nanlulumo ay bibigyan niya ng pag-asa. Pag-asa. Subalit, nakita ko ang orchids na kulay white doon sa aming harapan ng bahay. Ito sineshare ko talaga ito. Sa kabila ng napakalungkot na paligid, kasi malis na yung mga tao sa amin, nakita ko yung orchids na puting-puti. Nagrema o nagbigay ng reflection sa akin ng Panginoon na nandoon siya. Yung kanyang purity, ang pagmamahal niya sa akin at sa aming pamilya ay nandoon, at He is watching over us. Maski na malungkot, maski na paisa-isa lang ang tao sa mga bahay doon at umalis na sila,
nakita ko talaga ang Diyos ay nakatunghay o nakatingin sa amin. So, yung baha, ang reflection sa akin ay katatagan. Ano man ang dumaan sa buhay, maski na lumulubog na kami doon, hindi pa rin nawawala yung patnubay ng Panginoon. At isa pa, nakita ko din na yung mga bagay na gustong-gusto mong mangyari, na mawawala din yon. Kasi lumubog na mawawala din yon. Pero, ang maganda lang, nakita ko na ang Diyos, ang ating patnubay, sabi nga dun sa awit 46:1, na siya yung lagi nating inaasahan sa lahat ng problema natin. Kaya yung mga bagay na yon, tinaas namin talaga sa Panginoon. Sabi lang namin kay Lord, Lord, kayo na po ang pumatubay sa amin. At kung mayroong orchids na white, ibig sabihin nun, nandoon ang mga bagay na maganda pang mangyayari sa amin. Sa sitwasyong ganoon, na naranasan namin, iniisip namin na wala ng way out. Pero si Jesus ang aming pag-asa. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise, we let all within us praise His holy name. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine,
Walang kwentang magpuri sa Kanya. Di totoong may kapangyarihan sa panalangin. Magkakaroon ka ng pagpapala. Sa pagsunod mo sa Kanya, lalago ka. Sa pagbasa ng Biblia, maiinip ka lang. Di mo masasabi na tunay siya na Diyos. Mahina ka. Hindi totoo na kasama mo si Lord. Sa panahon ng pandemyang ito, hindi tuloy ang Pasko. Ito na ang katapusan ng lahat. Hindi totoong may pag-asa pa. Dahil sa paglagaan ng COVID, iiral ang kalungkutan, hindi ang liwanag ni Kristo. Pagdurusa, mararanasan maniwala ka. Walang paglaganap ng kaluwalhatian at kabanalan. Ang sambahin siya ay isang kahangalan, hindi ka maliligtas. Hindi ka maliligtas sa isang kahangalan. Ang sambahin siya sa kaluwalhatian at sa kabanalan, maniwala ka. Walang paglaganap ng pagdurusa. Mararanasan ang liwanag ni Kristo at hindi iiral ang kalungkutan. Dahil sa paglaganap ng COVID, may pag-asa pa. Hindi totoo, ito na ang katapusan ng lahat. Tuloy ang Pasko. Hindi ang pandemyang ito. Sa panahon na kasama mo si Lord, hindi totoo na mahina ka. Tunay siya na Diyos. Di mo masasabi na maiinip ka lang. Sa pagbabasa ng Biblia, lalago ka. Sa pagsunod sa Kanya, magkakaroon ka ng pagpapala. Sa panalangin may kapangyarihan. Dito ang walang kwentang magpuri sa Kanya. At higit sa lahat, isa ka sa mga pinili niya. Magandang gabi po sa inyo lahat at Merry Christmas and Happy New Year. Marami na po tayong nasaksihan sa palabas nito at nakita natin na kung paanong lalo sa huling presentation na it is a holy night when the Lord came, and it was in those darkness, sa ganung kaguluhan na dumating ang unang Pasko. Actually, kung pag-aaralan nga natin, ang unang Pasko ay dumating sa gabi. Si Jesus ay pinanganak ng night, na kung saan angels appeared in the night sky and told it to the shepherd. At also nang nakita ng mga wise men ang bituin o ang tala na nagdala sa kanila sa Panginoong Jesus. Of course, makikita lang ito sa gabi. Para bang sinasabi ng Panginoon na kahit gabi, kahit madilim, doon talaga liliwanag ang mga tala. Sabi nga ng kanta, doon lalong makikita ang kaningningan ng Panginoon. Kaya nga, nais nating bigyan ang mensahe ito na sa kabila ng kadiliman sa ating kapaligiran, sa mga nababalita natin, merong liwanag na naghihintay na magbigay ng kaliwanagan sa buhay ng bawat isa, lalo sa sinumang lalapit sa Kanya. Kaya I just want to share this to you, na maging kalakasan po natin ngayong Pasko at maging gabay po natin. And this is what we call the light of Christmas. Ang liwanag ng Pasko. Dahil nga po, we need this light right now, especially sa mga panong ito. Sabi po ng verse na babasa natin, John 12:46, I have come as a light to shine in this dark world, so that all who put their trust in me will no longer wander in the darkness. Dumating si Jesus bilang liwanag. Ito siya dumating sa gabi na kung saan walang makitang maganda, pero po nagbigay ng pag-asa ang Panginoon sa bawat sino man na maniniwala sa Kanya. Kahit sa pagkakataong ito na kung saan may pandemya tayo, galing na tayo sa bagyo, at ang dami-dami nangyari sa taong 2020, it seems na parang napaka-negatibo na nangyayari. Pero I want to tell you na this is the perfect time for us to really receive, na tanggapin ang liwanag ng dalan-dala ng Panginoon. So, lahat tayo, alam natin, lahat tayo meron tinatawag na dark days. Meron mga bagay na talagang nagbibigay sa atin ng kadiliman at kalungkutan. At ano nga po ba yung mga dark days na yon? Una, yung dark days of disappointment. I believe na ngayon sa panahong ito, ang dami pong na-disappoint na mga tao sa lahat ng mga nabalitaan na natin, nangyari sa paligid natin, na tunay na nagbibigay ng kalungkutan sa bawat isa. Sabi po ng isang verse, I hope in happiness and light,
But trouble and darkness came instead. So maraming tao na umaasa na maging maganda ang sitwasyon ng buhay. Maraming umaasa na graduate sila na maganda sa panahong ito. Maraming aasa na magaganda ang trabaho nila, pero ano po nangyari? Alam natin na it became so bleak. Naging malungkot ang marami dahil nga po marami na wala ng trabaho, yung pag-aaral hindi naging ganun kadali, at naging marami po talagang disappointments na hindi inaasahan nila maging maganda, malinaw ang 2020, and yet things happen, nangyari mga bagay na ito na hindi natin inaasahan. Ano pa po? There are also dark days of distress. Yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng stress, I think yung anxiety level ng mga tao ngayon sa panahon ito ay tunay na naging masyadong mataas. Kaya nga po, sabi nga po ng Psalms 22 verse 1, I have cried desperately for help, but still it does not come. Sino po sa inyo yung naramdaman nyo parang Lord, ang dami ko ng problema, parang wow, magpapasko pa naman. Diba? Parang ang sabi nga ng iba kung kailan pa magpapasko tsaka nawalan ng trabaho, kung kailan magpapasko tsaka nagkaroon ng mga sitwasyon na para bang feeling natin lalo nagpabigat sa sitwasyon. In fact, ang dapat natin isipin, salamat na lang may Pasko, na kahit merong ganitong problema, kahit may ganitong sitwasyon, meron pa rin tayong aasahan. Ano pa ba yung mga darkness na nakikita ng mga natin sa ating buhay? Dark days of doubt. Sino sa inyo ang nagduda na kahit sa Diyos, kahit sa buhay natin, anong future ang meron tayo, anong bukas ang darating sa atin? Kung 2020 para bang nahirapan tayo, what more will 2021 bring to us? So those are kahit sa panahon ng unang Pasko, napakaraming darkness na naranasan ng mga tao sa panahon, lalo mo si Maria, na paano mangyayari ito, si Jose, ang dami niya rin tanong, probably ikaw, marami ka rin tanong sa oras ito, and I just want to tell you that may mga sagot sa mga tanong na yan, mayroong pag-asang binibigay ang Diyos, may liwanag na binibigay na ang Paskong darating, lalo sa kapanahonan natin ito. Ano pa po yung mga kadaliman na meron tayo? Ito, pinakamatindi po. Dark days of depression. Dahil alam natin na kung merong level ng depression na sobrang taas, ito ay sa panahon ito. Na marami tayong nababalitaan, nagpapakamatay. Marami tayong nabalitaan na talagang hindi na nakaya ang mga sitwasyon na talagang nagpapabigat sa atin. Pero I want to tell you right now na may pag-asa ang ating buhay. May liwanag na naghihintay sa dulo ng kadiliman na nakikita natin ngayon. And we believe na ito ngayong panahon na dapat natin maramdaman at maranasan na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Na tayo po ay kasama natin siya even sa paglalakad sa kadilimang ito. Kaya nga po sabi ng verse ng 1 Samuel 22:29, You, Lord, are my light. You dispel my darkness. Siya ang solusyon sa ating kadiliman. Siya ang solusyon para magliwanag muli ang ating buhay. Siya ang solusyon para lalo nating asamin na sa kabila ng kadiliman na meron tayo ngayon na nararanasan, may liwanag na naghihintay sa dulo ng pangyayaring ito. And I just want to share to you, ano ang antidote, ano ang gagawin ng Panginoon Jesus para ang ating buhay ay magkaroon ng kaliwanagan. So how can Jesus dispel our darkness? Sabi ng verse na binasa natin kanina, dumating ako sa mundong ito, nagkaroon ng unang Pasko para yung kadiliman na meron tayo ay mawala. Sabi pa ng isang verse, silang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng liwanag. Merong ilaw na dumating sa buhay ng bawat isa na lalo na ng mga niniwala sa Kanya. And that's what we want to bring to you right now sa iyong tahanan, sa sitwasyon mo, that Jesus can dispel our darkness. Number 1, He will encourage you when you are disappointed. Si Jesus ay magpapalakas sa atin kung tayo man ay nagkakaroon ng matinding disappointment.
Sabi po ng Psalms 34:18, the Lord is near to those who are discouraged. He sees those who have lost all hope. Hindi ka nag-isa, kapatid. Sasamahan ka ng Diyos. Kaya siya dumating sa Paskong iyon upang isilang maramdaman niya ang pagiging tao at lalong makarelate siya sa iyong buhay. And therefore, kung dinanas siya ang napakaraming paghihirap, sabi ng Bible, ito'y para tulungan ka. Ito'y para palakasin ka. Ito'y sabihin na kung ako'y nagtagumpay, magtatagumpay ka rin, kapatid, dahil kasama mo ako. Hindi tayo nag-isa, kapatid, lalo ngayon sa Kapaskuhan ito, lalo sa kalagayan na meron tayo ngayon. God will encourage us even in times of disappointment or discouragement. Pangalawa, He will strengthen you when you are distressed. Palalakasin ka niya kung tayo po ay mahina. Yun po ang sinasabi ng Bible sa Philippians 4:13. Sabi po sa Amplified Version, I have the strength for all things in Christ who empowers me. I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses me inner strength into me. So, bibigyan tayo ng kalakasan. Sa totoo lang po, problema, nandyan po yan eh. All of us are dumarating ang mga sitwasyon na hindi natin inaasahan sa buhay. Pero ang magtatagumpay lamang sa kalagayan ito ay yung merong lakas. Yung merong lakas na dala-dala niya sa kanyang kalooban. At kaya nga po, ito yung gusto nating gawin, na palakasin ang loob ng bawat isa. Sabi ni Jesus, take heart, palakasin mo ang iyong loob, laksan mo ang iyong loob dahil nagtagumpay ako. At sabi ni Jesus, I will strengthen you when you are distressed. When you are so much burdened. Kaya nga sabi ni Jesus, kung nagpapagod ka, magpahinga ka, lapit ka lang sa akin. And that's why, that's the offering of Jesus to you. Sa kadiliman ng meron tayong ngayon, nag-o-offer ang Panginoon ng liwanag. Pangatlo, He will guide you when you are doubtful. Diba ngayon po talagang marami nagugulan, ano nangyayari sa buhay ko, paano na trabaho ko, paano na pamilya ko. Pero the Lord is here to guide us. Sabi po ng John 8:12, Jesus said, I am the light of the world. So if you follow me, you won't be stumbling through the darkness, for living light will flood your path. Wow! Kapag tayo lumalakad sa liwanag ng Panginoon, hindi na tayo madadapa pa, hindi na tayo matatalisod dahil siya ang maggagabay sa atin. Kaya kung marami kang magdududa, kapatid, this is the best time for you to give your faith to God. Maniwala tayo sa kanyang mga pangako, and that is in His Word, sa kanyang mga salita. That's the reason why we are here, to offer you hope, to offer you guidance, to offer you salvation na binibigyan ng Panginoon sa sino bang tumataw sa Kanya. Sabi ng Biblia, ang sino mang tumataw sa Panginoon ay maliligtas. Ang sino mang lalapit sa Panginoon, sabi niya, ay kailanman hindi ko itataboy. Kay Jesus may pag-asa, kay Jesus may kalakasan, may plan ang Diyos na maganda para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay lumapit sa Panginoon at tanggapin ang kaliwanagan na inaalok niya. At panghuli, He will change you when you are depressed. May pag-asa ang lahat ng taong nagkakaroon ng depression. Hindi ibig sabihin ng isang tao ay nagkaroon na ng sobrang depression ay wala ng pag-asa. Sabi po ng Ephesians 1:5-13, it is possible for light to turn the thing it shines upon the light upon into light also. Yung madilim na bagay daw ay maaari pang magliwanag. Kapatid, even if you are at the end of your rope, even if you are yung at your rock bottom, the only way for you is to go up and get up. And that is to look up on our God, to look up on Jesus. Tumingin tayo sa Panginoon sa anumang kalagayan na meron tayo ngayon. Sabi sabi po ng Ephesians 5:9, the light produces in people all that is good
and right and true. Ang liwanag na binibigyan ng Panginoon ay nagbibigay ng kabutihan at bawang kagandahan at katotohanan lamang. Kaya nga kung namamali ang buhay natin, kung nagkakaroon naman tayo ng hindi magandang pagtakbo ng buhay, may pag-asa pa, kapatid. Walang sino man ang walang pag-asa dahil kay Kristo. Kaya ngayon sa gabing ito, we just want to offer to you this message of hope, the message na merong liwanag sa Panginoon. 1 John 2:8 says, the darkness in our lives disappears and the new light of life in Christ shines in. Mawawala ang kadiliman sa ating buhay at ang bagong liwanag na galing kay Jesus ay magbibigay ng matinding kaliwanagan sa atin. Kaya sa gabing ito yung ino-offer namin sa iyo. Ang buhay na lumalakad sa liwanag ng Panginoon, so that our life will shine in the darkness. Magdilim man ng gabi, pero kahit isang ilaw lamang magbukas, sabi nga, ay nagliliwanag ang kapaligiran. How much more if that light is our Lord Jesus Christ, na magliliwanag sa ating buhay, madilim man ito o naman ang kalagayan natin. Kaya sa gabi ito, I just want to pray with you na ngayong Pasko, let this be the best Christmas ever that you can experience by having the light of Jesus in your life. Na magbigay ito ng liwanag, magbigay ito ng ligaya sa atin. And I believe na lahat ng yung depression, lahat ng yung doubts, lahat ng yung distress, lahat ng yung disappointments ay ito ay mapapalis dahil sa liwanag na dala-dala ng Panginoon. They that walk in the light will not wander in the darkness anymore, sabi ng Bible. All those people that are sitting in darkness, once they see that great light, alam natin na there's a new day that will dawn in your life. At kaya masabi mo, Lord, every day will always be a blessing. Every gising will always be a blessing. Kaya tayo pa'y manalangin na I just want to bless you with this light that we have, so that you can have the best Christmas ever by having the light of Christmas in your life. Tayo manalangin. Father God, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa araw na ito, Panginoon, na patuloy namin dinadama ang kahulugan ng Pasko. And one of those meaning is the light that you are bringing to our lives, O God. Kaya sa gabing ito, kung sino man ang nakikinig ng mensaheng ito, so sa unang pagkakataon man o sa ikalawang pagkakataon o ano man ang kalagayan ng aming buhay, kung kailangan namin marinig ang mensaheng ito dahil sa aming naranasang kalagayan sa past 11 months ng 2020 na kung saan para bang hindi naging maganda at para bang madilim ang nangyari. Pero naniwala po kami na sa Kapaskong ito, binibigyan mo kami ng kaliwanagan, binibigyan mo kami, Panginoon, ng pag-asa ng lahat ay mas magiging maganda, Panginoon, as long as we trust in you, Lord, O God, at lumakad kami sa liwanag na iyong dinudulot sa aming buhay, Panginoon. Kaya sa gaming ito, sa lahat po ng nakikinig at lahat na nanonood nito, Lord, I pray that you'll just let your light shine on their lives, O God, on our lives. Lord, maging maliwanag pang ang aming madilim na buhay. Lord, kung naman po ang mga bagay sa buhay namin na nagiging bahagi ng aming kalungkutan, ng kadiliman, Lord, I pray that all of these things will be dispelled by the light that will shine on our life, O God. Kaya salamat sa Panginoon. Lord, let us have the best Christmas ever that we can ever have, O God, sa bawat sino nandito ngayon. Kaya salamat sa Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy na tanggapin namin ang liwanag at kami nga po mismo ang aming buhay magliwanag para sa iyong kapurihan. For this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Maraming salamat po, mga kapatid. Patuloy po tayong lumakad sa liwanag at sundan natin ang liwanag na daladala ng Panginoon, katulad nga ng mga wise men na yun na they followed the light and their lives were changed because of the light that they have on that day. God bless you and we love you. Merry Christmas and Happy New Year. Sa'yo
Isang iglap, mga ngiti na takpan, mahigpit na yakap, kailang pagkawalan. Dumaan ng dilim na puno ng bituin, sa iyong lilim, pag-ibig mas nagningning. Hinahanap ang kahapon sa panibagong ngayon. Marami ang nagbago, ngunit di ang pagmamahal mo. Ngayong Pasko, magdiriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Kami ay may lakas na harapin ang bukas. Ikaw ang gabay sa bawat landas. Gawin kaming liwanag para sa isa't isa. Pag-asang sumisinag sa pamilya at sa kapwa. Ngayong Pasko, magdiriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Sa mahabang gabi, tumigil ang mundo, sa pag-asang dala mo, tuloy ang Pasko. Maraming pagpapala at pagsubok ang nangyari sa akin ngayong pandemic simula nung March. Bali June ako naalis sa work ko. Bali hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin, kung kakayanin ko ba na walang work. Bali yung dati kong mga kakilala sa church niyo, kumbaga hindi pa ako dito nabilang sa church niyo. Bali tinawagan ko sila, si Ate Julie Di Maranan saka si Sister Nora, minessage ko siya. Bali yun nga, na ipasok ako dun sa church niya. Tapos naging active ako sa cell group, saka sa Every Gising is a Blessing. Yun lang yung ginawa ko sa loob ng 6 months. Lagi lang akong umattend sa mga, kung ano yung gawain sa church through online. Tapos nag-live test din ako, awa ng Diyos ngayon. Nakagraduate ako ng live test, pero sa live test marami akong natutunan. Kumbaga yung mga 6 months na yan, maraming pagsubok na dumaan sa akin. Kumbaga dati maganda yung trabaho mo, malaki yung kita mo. Kumbaga bigla na lang sa isang iglap, binawi lahat ni Lord yun eh. Kumbaga hindi ka sanay na wala kang pera. Pero hindi ko siya ginawang negative. Kumbaga naging positive pa rin ako, kasi kung magiging negative ako, kumbaga ako na lang yung kinukunan ng lakas dito sa amin, kasi parang breadwinner na rin sa bahay. Ang ginawa ko yung sa life class, halos lahat ng mga activities sa church yun na tinan ko. Tapos sa everyday sing ko mga lalagay ko, marami akong pinag-pray doon. Sabi ko, kay Lord ko na lang bahala, kasi hindi ko na alam kung paano gagawin ko, paano yung decision ko sa buhay ko, ano mangyayari. Bali, yun nga, nakagraduate ako ng life class ngayong December. Masasabi ko na naging matutag ako. Marami akong natutunan. Siguro kahit walang pera ngayon, kaya ko na. Kasi sa life class, maraming gawain na talaga mapapatatag mo yung sarili mo. For almost 9 months, hindi ko nakilala si Lord. Yung mga encounter namin,
Kumbaga masabi ko lahat ng kasalanan ko. Sana pinatawad na ako ni Lord. Kumbaga ngayon, di ba, reborn. Yun yung pangalan niya ibinigay ko para sa akin. Kasi doon ko nakita yung spiritual na pagkipo sa akin ni Lord. Kumbaga ngayon, reborn, bagong pagkatao na, bagong Julie. Kaya nagpapasalamat ako sa LFCI. Kundi dahil sa inyo, hindi ko alam kung saan ako pupilutin ngayon, pandemic. Marami ko natutunan. Katulad ngayon, nakapag-aral pa rin ako. Kumbaga yung dati kong work as a cashier sa hotel, mas lalo ko pa siyang pinalevel up. Kasi kumuha ko ng 2 years na course sa Bulacan Polytechnic. Pag nakagraduate ako doon, alam ko, pwede ko mag-barko o kaya makarating sa ibang bansa kasi TESDA qualified siya. Kumbaga hindi ko na iniisip na yung pandemic ngayon, wala akong ipon or ano. Basta sa akin, yung maging matatag lang ako. Yung matatag na talaga ako ngayon, sabi ko. Kaya salamat sa inyo. Yun lang, kahit wala akong pera, matatag ako at alam ko para sa future, meron magandang ibibigay sa akin si Lord. Ito nga pala si Julie Dimla, once lost, now being reborn by the grace of God. To God be the glory. Thank you. Liwanag, ligaya, light, joy, klaridad, alegria, kasanag, kasadya, lamang kalipay, sahayag, kakuyakan, kahayag, kalipay, raniyag, ragsak, libawalikat, sigay, lilini, liwanag, kaugmaan, suluting tula, kibuyo, rapupi, ilumina, joya, yang guang, shiway, lumiye, joa, ben, jujun, adawa, fara, oro, shelos, alegria. Liwanag at ligaya, nagmumula sa iyo, ikakalat sa mundo. Ngayong Pasko, magdiriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag at ligaya. Ngayong Pasko, magdiriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay natunghayan natin sa kung paanong ang liwanag na nagmumula sa ating Panginoong Hesus ang patuloy na nagbigay ng pag-asa sa ating lahat sa kabila ng mga kadiliman na tila ba bumalot sa ating buong taon ng 2020. Ang 2020 po ay simula ng isang bagong dekada. Kaya kahit na anuman ang mga nangyari, ay wala tayong dahilan para hindi magdiwang ng Kapaskuhan. Dahil ang tunay na liwanag at ligaya ay nasa ating mga puso. Kaya maaari po bang sabayan niyo ako sa pagsambit ng panalangin ito? Panginoong Hesus, kailangan kita. Maraming salamat po sa pagpapapako sa krus para ako'y tubusin sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking sariling tagapagligtas. Maraming salamat po sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na iyong ipinagkaloob sa akin. Nais ko na ikaw ay patuloy kong maranasan sa aking buhay. Maraming salamat po. Amen! 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 Maraming salamat po sa bawat isa. Salamat po sa pagsama sa amin sa pangalawang episode ng Pasko ng Pagbabago. Kaya in behalf po ng
B1 Productions, ni Pastor John Sanoy at ng buong LFCI Kalumpit, binabati po namin kayo ng isang maligayang Pasko. God bless us all. Sa isang iglap, mga ngiti na takpan, mahigpit na yakap, kailang pagkawalan. Dumaan ng dilim na puno ng bituin, sa iyong lilim, pag-ibig mas nagningning. Hinahanap ang kahapon sa panibagong ngayon. Marami ang nagbago, ngunit di ang pagmamahal mo. Ngayong Pasko, diriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, pabalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Kami ay may lakas na harapin ang bukas. Ikaw ang gabay sa bawat landas. Gawin kaming liwanag para sa isa't isa. Pag-asang sumisinag sa pamilya at sa kapwa. Ngayong Pasko,